Welcome to Donmar TV News Channel. Ipinakita ng kampo ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sertifikasyon daw ng pagbabayad nila sa BIR. Ito ay bilang kasagutan daw sa mga petitioners na naglalayong ikansila. At may petisyon dito na ikansila ang COC para sa pagkapangulo na tumatakbo itong si Marcos. Pinangunahan ni Attorney Vic Rodriguez, ang tagapagsalita ng Senador, ang pagpapakita sa mga mamamahayag ng dokumento na noon pang Disyembre 27 taong 2001. Ang pagbabayad daw nila sa BIR na aabot naman sa 67 o 67.1 million pesos. Base sa mga resibo na nagbayad ng kabuang 13.1 million pesos na mahigit bilang kabuang kakulangan sa income tax na multa na 36,000 pesos at may tinatawag din na surcharge na 18,000 pesos. Sinabang ng abogado na nabayan na raw ni Marcos ang lahat ng mga kakulangan sa buwis, kabilang na rito yung interest. Pinuna rin nito ang mga petitioners daw na naglalabas ng mga isyu ng walang anumang sapat daw na mga ebidensya. Itong mamang ito yung sabi ni Gascon, no, ni Father Jamis Oy Gascon, na talagang grabe na kaalyado ni Vice President Leni Robredo. Okay? So given na yan, kaalyado ka ni Vice President Leni Robredo. Pero ito, tandaan mo Father, hindi ko po sinisira yung pagkatao mo. Wala akong pakialam sa pagkatao mo. Pero bilang Katoliko at nananiniwala kay Panginoong Hesukristo at nagrerespeto sa Santo Papa na siyang pinuno ng simbahang Katoliko, siguro mas may karapatan din kami na magsita sa mga pastol namin. Ngaw, makinig ka Father ha, makinig ka Father Jamis Oy Gascon. Sabi mo sa post mo, itong mamang ito na nasa gitna, nagkakalat ng fake news. First and foremost, Father, hindi pa ako nagkakalat ng fake news dahil hindi pa ako reporter. At tandaan mo, Father, ang ginagawa ko sa social media, I am not reporting. I am just simply commenting, just like what you did. Nagko-comment ka kung kani-kanino lang na hindi po gusto ang kandidato ninyo. At taliwas po na kandidato sa prinsipyo ninyo ang sinusuportahan po ng mga tao. Okay? Pero ang sabi mo, nagkakalat po ako ng fake news. But for your information, Father, hindi po ako reporter. Kaya wala po akong karapatang magbalita. Maatatanggap ko pa na commentator ako because I am just commenting sa kung ano yung facts naging present mo sa social media gamit ang inyong Facebook account. Klaro po yan, Father, ha? Bright ka man kaya, marami ka man kayang laude, marami kang degree na natapusan, iba po ang reporting sa commenting. Okay? Hindi pa ako nag-uulat. Nagko-komentaryo po ako. Now, una, tinawag ko daw si Bongbong na demonyo. Sabi mo, tinawag mo daw si Bongbong na demonyo? Father, hindi po nga ikaw ang tumawag sa mga magboboto sa taliwas sa na gusto mong butuhin o suportahan ng mga demonyo. Oo, hindi mo sinabi. Pero sino kaya pwede mong mapangalanan? Sino kaya ang demonyo? Si Manny Pacquiao? Sino ang demonyo? Si Isko Moreno? Sino ang demonyo? Ha? Si Ping Lacson? Sino yung demonyo? Yung iba pang mga presidentiables? Yung iba pang mga kandidato? From congressman, from senador, to vice president, to congressman, to governor? Ganun ba yon? Sige nga pe? So, sige lang. Sino ba yung matinding nagbabatikos? Kaya, Father, bago ka magsalita, maraming makakatch up sa'yo. Kasi first and foremost, pare ka eh. 'Di ba? Ngayon, kung ayaw mo ma-misinterpret ang sinasabi mo, huwag kang magkalat sa social media. Kasi kahit na sino yan, kukomentaran at kukomentaran talaga yan. Ngayon, na-hurt ka. Na-hurt yung ego mo. Kasi kinukomentaran ka ng ordinaryong Filipino. Dahil ang tingin ninyo, untouchables kayo. Okay? Ang tingin ninyo, hindi kayo pwedeng komentaran. Kaya kung komentaran kayo, i-quote ninyo gamit yung inyong human intelligence at sabihin ninyong kami yung bobo. Ngayon, titingnan mo kung paano ka namin papapaliwanagan. Sabi mo dito, una tinawag ko daw si Bongbong na demonyo. Oo nga, Father, hindi ka nga nabanggit na si Bongbong ang demonyo. Tatanungin kita, sino kaya sa kanila ang demonyo? Kung may tahasan ka, matapang ka man kaya na alagad ng Diyos at alagad ng simbahan. Kasi mamaya ipapaliwanag ko na yung role ng pare eh. At ano po yung mga katangian ng pare. Hindi ako pare pero ipapaliwanag ko sa iyo. Baka mamaya matauhan ka pa. At mas lalo pang lumalalim yung spiritual na aspito mo bilang tao. Hindi bilang pare, kundi bilang tao. Okay. Sabi niya, naman, pinababalikan ko sa inyo ang sinulat ko. Ang rason niya, reading between the lines. Daw. Ha. Okay, overreading ka iho. Really? Nag-overreading ako? Or nag-overreact ka lang? Now, ngayon ganito. Di ka marunong magbasa. Kung hindi ako marunong magbasa, hindi ako nag-comment sa iyo. Ikaw ata ang hindi marunong magbasa ng mga utak ng mga Pilipino. Kasi alam mo kung bakit? Salita ka lang ng salita, akala mo kayo ng matatalino. 'Di ba? G-Suite ka eh. Ang dami mong diploma eh. Psychologist ka eh. Titingnan natin kung sino ngayon ang nagmamayabang ng kanyang pagkatao. Hindi bilang pare, kundi bilang tao. You are such an ordinary father. You are such an ordinary Mr. Gascon. You are not untouchables. Kaya kung magkomentaryo ang tao sa iyo, kakahiya ka na ikaw alagad ng simbahan, alagad ng Diyos, tagapastol ng kaluluwa at tagahatid ng ng balita ng kaligtasan, ganyan ka? Okay, Father, hindi po kami galit sa iyo.
I don't hate person. I hate character. Okay? So ngayon, kung wala kaming reason, o bakit mo kami papatuloy? Ito pa ngayon. Overreading ka, iho, di ka marunong magbasa. Ikalawa, sabi ng headline, tinanggalan daw ako ng lisensya. First and foremost, hindi ko sinabing tinanggalan ka ng lisensya. Kung pwede lang, ayon sa mga comment, patanggalan ka ng lisensya bilang pari. Okay? Nagets mo? If you wanted to review my live, Mr. Gascon, okay? Hindi ko sinabing tinanggalan ka ng lisensya ng simbahang katoliko bilang pari. Tandaan mo yan. I never mention. Mas makatanggap ko pa kung sasabihin mo na nagsuggest kami na sana tanggalan ka ng pagkapari. Kasi alam mo sa totoo lang, Father Gascon, walang lisensyang pagkapari. Nakakahiya sa simbahang katoliko kapag sinabi ninyong may lisensya kayo. Being a priest is not determined by license. It is determined by conscience and discernment. Okay? Kaya wag mo mabanggit-banggit ang lisensya dito, Father, or Mr. Gascon. Because I am just simply reading the comment of the one who followed me. I don't care whether he likes you or not. Or she or they like you very much. Ngayon, overreading ka, iho, sabi mo. Di ka marunong magbasa. Ikalawa ng headlines, tinanggalan daw ako ng lisensya. Lisensya sa ano? Nagtatanong ka. Ito yung sagot mo bilang butihing pari. Hindi ka, mapanood mo ito, Father Gascon. If you are brave enough, because I know that mapupunta ka sa langit. Diba? Mapupunta ka sa langit. Oh, sigurado mo mapupunta ka sa langit? O baka mapupunta ka sa impyerno? Baka nga hindi nyo madustify kung may impyerno at saka may langit eh. Kaya wag, Father Gascon. Okay? Wag kang magganon. Kahit na ano pang degree ng theology mo, Doctor of Divinity mo, pwede naming pagsabihan yan na hindi ka makapunta ng langit kasi may mga taong hindi naniniwala sa langit. At may mga taong hindi naniniwala sa impyerno. Okay? Saan ka pupunta? Sa kung saan ka nanggaling. Father, sabi mo, matagal ko nang tinanggal lisensya ko sa pagtitinda sa palengke. Okay? Hindi man sa pagpalengke. Hindi sa pagpalengke yung pinag-uusapan natin dito, Mr. Gascon. Dati po akong nagtitinda sa palengke. Sabi niya, dati daw siya nagtitinda sa palengke bago siya nitinawag ng Diyos. Sigurado ka, Father? Tinawag ka ng Diyos? Sinong Diyos ang nagtawag sa'yo? Aber? Hello, Father? Are you really sure that God's call you to serve under His name, guidance, and protections as a divine? With providence? Sigurado ka? Sabi mo dito, sinabi na sa headlines. And by the way, Father Gascon, hindi pa ako ang gumawa ng video na yan. And I am not the one who made that what we call this headline. Hindi po ako vlogger. Wala pa akong vlog na account. Dito lang ako sa Facebook ko. Kung kinuha man yan ng mga vlogger, which I don't know them. Okay? Kaya tandaan mo, Father, kung headline ang pinag-aalburuto mo, okay, sige, paliwanag ko sa'yo. Sabi mo, ikalawa, sabi ng headline, tinanggalan daw ako ng lisensya. Okay. Sabi mo, lisensya sa ano? Oh, matagal ko nang tinanggal lisensya ko sa pagtitinda sa palengke. Sinasabi niya na nagtitinda daw siya ng palengke. Okay, dati po siya nagtitinda ng palengke bago siya tinawag ng Diyos. Ang tanong ko, Father, sigurado ka ba na Diyos ang tumawag sa'yo? Parang sa ginagawa mo at sa ugali mo at sa pinapakita mo sa mundo, parang hindi Diyos ang nagtawag sa'yo eh. Examine your conscience. Examine your conscience. Your inner self, Mr. Gascon. Are you really sure that God call you? Sigurado ka ba na ang Panginoon ang tumawag sa iyo? Nung panahon na tinanggal mo ang paglisensya mo bilang pare? So ibig sabihin, bago ka naging pare, nagtitinda ka sa palengke. Parang ganun ang sinasabi mo. So bago ka naging pare, nagtitinda ka sa palengke, tinanggal mo yung lisensya mo sa pagkapalengkero mo. Okay? Tinanggal mo ang lisensya mo sa pagkapalengkero mo, ikaw mismo nagtanggal bago ka tinawag ng Panginoon. Father, sa tingin mo kaya? Sa tingin mo kaya ngayon sa pinapakita mo, sa mga komento mo, sa pagsaside mo sa politika, Diyos kayang tumawag sa iyo? Kasi kung sabihin mo na oo, napakalaki mong sinungaling. Present your God in front of me and let your God explain or let your God inform the universe or the world that He is the one who called you up. Huwag kayo gumamit ng pangalan ng Diyos, hindi kayo kinakalibutan dyan. Kinikilabutan nga ako eh. Are you really sure na tinawag ka ng Diyos? Now, ganito. Dati pa ako nagtitinda sa palengke bago ako tinawag ng Diyos. 1990 pa daw siya, hindi nagtitinda. Okay? Sige. Pangatlo, ang dami mong satsat tungkol sa mga pare. Wow! Mga pare. Okay. Kung natatandaan mo, Father, or Mr. Gascon, in-exclude ko, hindi ko sinama yung mga pare na mga kaibigan ko na mga mababait. Hindi katulad mo, na comment ka ng comment at nakikipag-alyansya ka sa politika na wala ka naman po talagang delikadesa at yung akala mo kayo lang po ang makaakyat sa langit. Ganito, Mr. Gascon. Ang dami mo, sabi mo, dami kong satsat sa mga pare. Sabi niya, alam mo, ayaw kong pamatol sa iyo kasi wala namang laban sinasabi mo. Sige, really,
Okay. Sabihin natin, walang laman ang sinasabi ko, Mr. Gascon. How about you? May laman kaya ang sinasabi mo? Okay, sige. I will not argue. Sabihin pa natin, walang laman ang sinasabi ko. Pero tanungin kita, ganun na ba sa tingin mo ang laman ng mga sinasabi mo? Kung ikumpara mo ang sinasabi ko sa sinasabi mo, Mr. Gascon, sino kaya sa atin ang nagsasabi ng may laman at walang laman? Ako hindi ko sinasabing may laman yung akin. How about you? Brave ka kaya magsabi na walang laman yung mga sinasabi mo? Okay, ito pa. Ayaw kong pumatol kasi wala namang lamang sinasabi mo. Imagine, sabi mo daw imagine si Jesus daw pinatay ng paring Katoliko. Wow, yan ang premise mo. Father, sino ba? The moment na hinayaan ng mga saserdote, wala namang Katoliko noon eh. Kaya huwag niyong idagdag there is no such thing. Remember, your religion, Father, is Roman Catholic. Tinanggap ko ng buong puso yan. Nagpabinyag ako sa Roman Catholic. But ngayon, parang sa ginagawa mo, parang yun na yung reason para ibuga ko yung mga sinasabing hindi maganda sa simbahan na pinamumunuan mo. Ako nga, nahihiya nga ako sa iyo na magsabi ng ganito eh. Pero, alam mo, Father, this is a form of argument. Na I want you to answer this. To the Filipino people, na akala mo, walang alam kasi kapag bumoto sila sa hindi mo kaalyado, demonyo ang iboboto nila. Okay, bigyan kita ng chance. Hindi mo sinabi si BBM. Oo, siguro nag-overreact kami. Sino palang demonyo sa mga kandidato? Sige nga, pangalanan mo. The moment na hindi ka makapagpangalan yan, ibig sabihin alam mo kung sino. Sige daw, be? Ikaw talaga, Gascon. Okay, sabi niya, imagine si Jesus daw pinatay ng paring Katoliko. Ha? Yan ang papalit kay Mocha? Really? Ako ang papalit kay Mocha? No. Bakit ko papalitan si Mocha? Kung anong diskarte ni Mocha, wala akong karapatang pumalit sa kanya. Magsama man ang gagawin niya o mabuti man ang gagawin niya. Iba si Mocha, iba rin ako. At iba ka rin. Kaya yung term mo, na sabi mo papalitan ko si Mocha, I never have any intention to capture the mind of the Filipino people as a vlogger. But I do believe that this is my responsibility, my social responsibility to enlighten the mind of the Filipino people na mali ang ginagawa ninyo in terms of spirituality. I don't care what kind of person you are. I don't hate you, Mr. Gascon. But I hate your actions. Because yung mga tao na walang kaalam-alam at sunod na lang ng sunod sa inyo, akala niyo kayo yung tama. Kapag magkomentaryo kami sa isang pari na katulad mo, first and foremost, Mr. Gascon, I never generalize it. Ngayon, kung sinabi mo na hindi nagpapatay ang paring Katoliko, sino pala? Kasi during that time, wala mang Katoliko na relihiyon sa Biblia. Kala ko bright kayo. But I never question your human intelligence. Wisdom to wisdom lang tayo, Mr. Gascon. Alam ko, kung naririnig mo to, pakinggan mo to. I don't hate you, but I don't like your actions. Ngayon, kung ganon ka magsalita, nagugulat lang kami. Kasi ang isang alagad ng simbahan, ganito magsagot, ganito kabastos. Kaya ngayon, tingnan mo. Ito bakit? Hindi ako nagsasabi ng bastos ka. I amplify the message of the Filipino people, some Filipinos, against you. Kasi you consider yourself as a public figures now, right? Sika, kuhan ka eh. Diba? And, take note, hindi ako nagka-catch ng attention dito. Hindi ka pa sumulpot sa social media, Mr. Gascon, hindi pa kita nagsasalita na ako sa social media. Sige, seek mo yung guidance ng Holy Spirit para nang sa ganun. Sabi niya, kaya iho, mag-aral ka muna ng history. Really? Kung ang talino mo, Mr. Gascon, kinuha mo sa history, I am very sorry. Mas marami ang hindi nakasulat kaysa nakasulat, Mr. Gascon. That is why, kung pabasahin mo ako ng history, I am very sorry. Hindi ko po iti-take po yan. And first and foremost, I am a history teacher also. Pero hindi ko po yan sinasabi. Hindi ko yan pinagmamalaki. Why? Wala kaming alam eh. Ikaw may alam ka. Pero kung ipaalan mo ang history lang, my God, ang premise ko sa iyo, Mr. Gascon, and whether you like it or whether you like it very much, mas maraming hindi nakasulat kay nakasulat. Tandaan mo yan. At yung mga nakasulat na yan, pinalitan na yan. Pero yung hindi nakasulat, hindi mo maaaring palitan yan. Tandaan mo. Sa librong totoo, wag sa TikTok. First and foremost, in my how many years of existence in social media, hindi po ako nag-TikTok. Hanapin mo kung nagti-TikTok po ako. So, ibig sabihin, ganito palang Father, ikaw po ay isang paring ubod ng sinungaling. Or ubod ng kasinungalingan. Okay? Naintindihan mo. Ha? Yung sinasabi mong history, niritoke nyo na yan. Niritoke na yan ng ibang mga academicians. Kaya wag mo kaming babasahin ng history. At yung sinasabi mo na magti-TikTok, anong sabi mo dito? Sa librong totoo, wag sa TikTok. Hindi po ako nanonood ng history sa TikTok. Tandaan mo yan. And wala akong balak mag-TikTok at wala po akong account sa TikTok. Now, ikaw na rin sabi niya umamin, ako daw umamin, na kung walang social media, di ka mapapansin. Really? Tapos, nagpapapansin ka lang. Really?
Saan ako nagpapansin? Sa iyo? Ngayon, halimbawa, napansin ako ng tao, anong makuha ko? Kung hindi ako napansin ng tao, anong makuha ko? Really? Sa iyo mismo nang galing? O ikaw yung nagpapapansin? Mr. Gascon, kung nasa social media ka, oo, pasalamat kami may social media. Kasi alam mo kung bakit? Sa mga big mainstream media, hindi po pinapansin ang ordinaryong Pilipino. Okay? Ngayon, oo, pasalamat kami may social media. Pero, tandaan mo, huwag mong gamitin yung premise na nagpapapansin lang po ako. Tandaan mo yan. Okay? Hindi yan reading between the lines. Okay? A fish is caught in the mouth. Yan. Really? Ang mga ordinaryong tao, ipahalin tulad mo sa isda. Tandaan mo, Father, ikaw ang malangsa, hindi po ako. Tingnan mo, look at the people. Kung magaling ka at karespeto ka at kapakipakinabang kang alagad ng simbahang Katoliko, walang taong nagagalit sa iyo. Kami mapapansin pa namin because wala kaming tinatawag na spiritual responsibility. Pero ikaw, Mr. Gascon, pari ka na naturingan. Formator ka. O ng pagkatao. Human formator ka. Pagkatapos ganyan ka magsagot. So, sigurado ka? Nahuli mo na ang isda sa kanyang bunganga? Really? Hindi ko po nakita, Father, na namingwit ka.